Ang title po ng ating sermon ngayon ay A Healthy Church is Committed to Discipleship. A healthy church is committed to discipleship. As I recall, yung last time po natin, yung message, I ended po dun sa challenge about being biblically minded. No, yun po yung naging challenge po sa atin. Na when we think Bible. Alam ko, medyo maraming negative na impression ng mga tao doon pagdating for us to be biblically minded. Kasi ilan sa mga marahil na encounter nyo na rin, na encounter ko, ang thinking nila, you don't have to be too religious or too fanatic about your faith. Yun na nga, although alam natin yung iba nagbo-border na dun sa fanaticism, no, emotionalism, pero hindi po ganun ang dapat natin ma-understand about having a biblically having a strong stand sa truth ng Word of God. We have to think Bible. We have to be a biblically minded people. At kung naalala ninyo, pinakita ko sa inyo yung isang booklet na sinulat ni nakalimutan ko yung name nandun po sa yung healthy what is a healthy member, a church member. Tapos dun ako sa first chapter at nakalagay dun, a healthy church member is parang expositional sa kanyang thinking. Expositional, ibig sabihin, alam ko yung minsan may mga terms po na hindi sa atin familiar. Pero siguro one example of yung having yung expositional na thinking ay very basic po yun. No? Kung babasahin niyo yung aklat ni Nehemiah, si Ezra, the priest, nung bumalik sila from the exile, ay present muli yung Word of God. Grabe po yung fire, yung nag-burn sa heart nila with regard to the Bible, with regard to the Old Testament Bible, no, Old Testament scriptures. At na-recover yon, and for them who were exiled, ang kanilang language na natutunan, Aramaic. Kasi hindi, napalayo na sila sa bansa nila, so from yung Hebrew na language, hindi na yun ang nakagisnan ng marami. Kaya Aramaic na siya. At nang na-recover na Old Testament ay written in Hebrew. So si Ezra read it in Hebrew. Nakatayo sa podium sa harapan ng mga tao at binasa niya ito and then interpreted it to yung Aramaic language para maintindihan ng tao yun. Para ma-comprehend nila kung ano ba yung nakasulat sa Bible na nagkaroon ng famine, no? Nagkaroon ng famine hindi sa drought at pananim, pero nagkaroon ng famine sa Word of God. Hindi na nila alam yung salita ng Diyos. At nung binasa nila ito, na-move ang hearts nila, drawn to God once again, to the God of their forefathers. At kung babasahin niyo yun, merong ilang mga priests or Levites na nandun who started to explain. So tinuturo na nila, ina-explain na nila ito sa mga tao at nagdala ng grabing holy reverence before the Lord. Merong totoong nangyari pong passion muli sa Diyos at sa kanyang salita. Kaya nung nabasa ko po yun, honestly, yung ito, a healthy member, dapat meron siyang yung kanyang, when he listens or when he or she listens,
expositional siya in listening. Very discerning siya. Alam niya yung truth ng word, inaaral niya din, hindi lang yung grammar. Inaaral niya to para maging personal sa kanya yung message at ma-apply niya. Yun, basically, yun po yun eh. You learn, you hear the word of God, you meditate on the word, and then you apply it in your own personal life. Ganun lang yun, basically. Kaya, minsan, pagka nagdi-discuss, we had that before yung ating discovery class, nagdi-discuss tayo dun sa sermon. Inaaral natin, pag-uwi natin, naalala ko, mayroong couple na sinishare po nila yung minsan yung larawan nila para nagdi-discuss sila mag-asawa tungkol dun sa topic, etc. And nagbibigay po joy po sa mga pastor po yun when they learn that yung kanilang mga members, mga attendees are really meditating on the Bible. Yung concerned sila sa kanilang natututunan. And hindi lamang manatili sa kanilang isipan at sa kanilang mga knowledge ng Bible, but they now try to apply it in their own personal life. Kaya nung nabasa ko yun, honestly, medyo bumalik uli yung bigat, yung weight ng responsibility. Alam nyo, when I started preaching or teaching among mga adults, I really had adjustments. Malaking adjustment po yung nangyari po sa akin. Although, hindi ko po dapat din i-belittle yung pagiging Sunday school teacher or teacher sa mga bata. Kasi, ganun lang din eh. You explain it dun sa level na ma-understand nila. Kasi, ang goal, hindi para hindi sila maging distraction sa main service, but for them to know God and to experience God personally. Kahit at a very young age. Yan yung natutunan ko po na dati, yun po talaga yung plano talaga, na huwag maging distraction ang mga bata sa main service. So, kailangan ihiwalay sila. No? So, meron dapat magtuturo sa kanila o may game sila. Pero until, yun na nga, I started attending mga seminars, nakita ko hindi talaga para lang sila maging distraction sa main service, but for them to know Christ. And if you will recall, when the parents started to bring yung kanilang children to Jesus, the disciples started to hinder the children or the parents from bringing their children to the Lord. Tapos sabi ni Christ sa kanila, sa mga disciples niya, do not hinder the children to come to me, for such belongs to the kingdom of God. Yung kanilang hindi ibig sabihin lang na hindi childish siya. Childlike dapat yung attitude natin. Dapat yung ating puso ay parang mga bata na pagka nagtiwala, grabe sila magtiwala. Grabe silang maniwala. Kaya, di ba, alam natin na gullible ang mga bata tungkol doon sa natin. Kaya sa formative years ng mga bata, napakahalaga kung ano yung tinuturo natin sa kanila. Kasi ma-instill sa kanila yon hanggang sa paglaki nila. Kaya kung na-instill sa kanila yung Word of God, at sinabi ni Jesus Christ, do not hinder the little children to come to me because yung kingdom of heaven belongs to such as these, and we should have a childlike heart also when we respond to God's word. Kaya yun lang ang adjustment ko. I had yung weight ng responsibility. Feeling ko ang bigat-bigat. No, na dapat naman ganun din kabigat yung aking responsibility in teaching the little children kasi dadalhin nila yun habang buhay. So when I started itong series na ito, lalo pang bumigat yung responsibility or yung weight ng responsibility na dala-dala ng isang pastor because yun ang objective. Your coming here is not just yung ma-fulfill nyo yung obligation, so nagawa nyo na yung dapat nyo gawin, parang yung dating pananampalataya lang natin, attend tayo, uwi tayo, walang nangyari. At dapat may mangyari.
may epekto dapat sa buhay natin yung mga natututunan natin dito. Kaya ito po yung may introduction dito coming from one author. Sabi niya, we cannot ask the members to be members unless they have it clear in their hearts what the mission of the church is. They will ask, what are we going to do? Or what are we doing? That should encourage us to become members of the church. So people will be asking, bakit? Bakit mahalaga yung membership? Ano ba yung biblical nga ba yung membership? And from yung mga lessons na natin in the past, nung inaral po natin yun, nabigyan na po ba tayo ng understanding na nasa Bible nga ba yun? Tama nga ba na maging official member? Tama nga ba na maging isang Kristiyano na hindi ka solo flight? Na ang Kristiyano pala hindi pwedeng mag-grow sa faith niya kung nananatili siyang hindi committed sa isang iglesia. Basta nakakapag-attend lang siya, okay na yun, sapat na ba yun? Pwede ba mangyari yun na lumago siya sa pananampalataya niya without commitment and accountability? And from our previous lesson, imposible na maging totoong Kristiyano tayo na lumalago sa ating pananampalataya until we understand what it is to be accountable and to be committed as a believer. Kaya kailangan may direksyon, may goal. Kaya ang outline ho natin ay very simple lang, and na-share ko na rin po ito, partly ito dun sa mga lessons natin sa previous lesson natin na nagamit ko din, outline na nakatulong din sa akin sa nagawa po na outline po ni John MacArthur tungkol dito sa disciple making. Number 1 is emphasizing on functional goals. So ano ba yung goal nito? Ano ba yung goal ng pagiging isang member, official member ng isang church? What is it to be committed to a local church? Ang pangalawa will be yung emphasis on witnessing and discipleship. So kung ma-present na natin kung ano yung functional goal, ano ba yung goal, ano bang objective ng iglesia sa pagdating dito sa church life, then we have to understand na ito yung pinaka-goal niya, witness and discipleship. So let's go to the first, an emphasis on functional goals and objectives. A church must have functional goals, according dun sa isulat ni John MacArthur, or it will have no direction. If you don't know where you're going, you won't know where you've arrived or when you've arrived. The church that lacks direction will have no sense of accomplishment. Importante po yun na meron tayong goal. Kahit sa ano pa mang mga concerns ninyo sa family or even sa work or sa business, even in your schooling, merong mga goals tayo na sineset. At mahalaga po yun kung paano natin sineset ang goal natin. Nakaka-proud po yung aking apo sa side po ni Pastor Mel, si Z, na nagko-compete ngayon sa ongoing siguro yung competition niya sa soccer game. Nakuha siya dun sa La Liga, mga young kids na nagpe-play ng soccer. And hindi tayo familiar dun. Kaya nakakagulat na merong, yun nga, sa family member pa po namin na mahilig sa basketball tapos nasa soccer. Tapos merong pong mga plays doon. May mga play, meron palang mga position din yon na may striker, siya yung magsushoot ng ball doon sa goal. Tapos merong right fielder, may left fielder, and everything, and doon sa team na yun na nag-work together para makamit yung goal na yun. And tama, kung walang malinaw at emphasis on mga functional goals sa church, ang mga tao nagtatanong sila, saan mo ba kami dadalhin?
Ano ba yung purpose ng lahat na ito? Bakit kailangan namin malaman yan? Kailangan namin matutunan yan? I-lead mo kami. No? Yun ang role ng mga pastor. Kaya we need mga directions, and that should be clear mga goals. So we'll commit next, under this, yung emphasis on functional goals and objectives is recognizing yung biblical goals. Kailangan yung goal na ito ayon sa Bible. Hindi tayo pwedeng gumawa ng mga goal or objective na labas sa Bible. Kaya to share some, alam natin maraming mga churches ngayon, to attract people, meron silang kanya-kanyang mga pamamaraan para ma-attract nila yung mga tao na dumating sa church. At sila yung mga mega churches. Ang ilan dito, yung tinatawag nga na pragmatism. Yung pragmatism basically ay merong paraan na para magdala ng, yun yung kasabihan na the end justifies the means. So kung ito ay magdadala ng maraming tao sa isang grupo or organisasyon or business, you may be doing what is right. Pero maling pananaw yung pragmatism yun. Kasi paano yung paraan ngayon ng mundo na magdala ng tao? Entertainment. No? Kailangan maganda nga yung worship, parang concert dapat. No? Kailangan yung mga kumakanta talagang mga profesional. Yung mga musician, professional. Yung nasa tech booth, mga professional. Kasi kailangan maganda yung music na mag-attract ng mga tao. Kailangan ma-entertain yung mga tao. Kailangan yung mga messages nila, yung wag boring, yung hindi kagaya nung kay Pastor Jess na nakakaantok, nakakatulog. At pag uwi mo, hindi mo na alam kung ano yung pinagsasabi niya doon sa harapan kasi nakatulog ka na. No? Pag uwi ko, dapat na feel good ako doon sa message na ang saya-saya ko doon sa message na yun. Talagang blessing ni Lord, yung prosperity, pagka-Kristiyano ka, wala kang problema, yayaman ka pagka-Kristiyano ka. No, walang topic on sin, no, hindi ako kinondemn, hindi tinanong yung issue ng fornication, sexual immorality, pornography. Ayoko yung mga topic na yun. And recently, meron po kaming na-meet na person. Atin siya dito sa isang church po dito sa Metro Manila at very attractive po yung ministry na yon. Mga celebrities ang nadodrawn sa ministry na yon. At very light ang mga topics on yung sin and God's judgment over sin. Sa kanilang statement of faith, meron pa ring hell doon. No? So, they declare nila, naniniwala kami sa Blessed Trinity, naniniwala kami sa virgin birth, naniniwala kami sa pagka-Diyos ni Kristo, pero nandun din yung hell, merong judgment ng Lord, pero in practice, wala na. Hindi na sila talaga naniniwala. Ayaw na nila i-preach about hell kasi it will offend the people. At saka, kung God is good and God is loving, how can God bring people to hell? So, yun na po. Nakakatakot. And many people will be drawn to that ministries. Kaya dapat biblical yung goals. Merong talagang biblical yung pattern. Sabihan na tayo na ancient na yung paraan mo, mga sinauna na yan, hindi na uso yan. Dapat kailangan bongga ka bilang pastor o bilang ministry para marami kang madadalang tao. Pero ano ba yung basic biblical goal of the church? What is the biblical basic biblical goals of the church? Winning people to Christ and helping them mature. Yun lang. Napakasimple pero ginawang difficult. It is to bring people to Christ for salvation and for them to grow in their spiritual maturity. Kailangan nilang lumago. At pagka nadala na sila sa pananampalataya, kailangan nilang lumago sa kanilang pananampalataya. Kaya dapat itong mga functioning or functional na objectives na ito, magiging daan ito para matutunan natin ang salita ng Diyos, ililid tayo step by step para ma-attain natin yung goal na yon. And sabi nga ni John MacArthur, if we want to win people to Christ,
we might preach about the responsibility of the believer to evangelize and offer classes in evangelism. So there are basic things and practical things that we can do. Bakit may discovery group? Bakit kinakailangan mag-spend time yung iba na manatili dito? Bakit nagsistay yung iba? Ano yung purpose ng discussion na yon? Kasi gusto mo maintindihan yung katotohanan tungkol sa kaligtasan. Magiging malinaw na sa mga kapatiran, ano ba ang tinuturo ng Bible sa kaligtasan? And dun magsisimula lahat. We cannot even talk about spiritual growth kung hindi ka saved. Paano, yun yung burden po ng mga pastor. Ang tanong, yung uma-attend ba dito sa church, and later on, marahil magiging committed po sila, magpapa-accountable sila, sigurado ba tayo save sila? Kaya yun yung binibigyan natin ng halaga. So yung direction, yung responding to God's direction, yung goals and objectives we set are never fulfilled because there are different plans. Minsan meron tayong plano na hindi na ayon kasi sa salita ng Diyos. Kaya nagkakaroon ng mga paghahadlang sa mga plano na yon. Kasi tulad nga nung sinabi ng Proverbs 16 verse 9, the mind of man plans his way, but the Lord directs his steps. So dapat meron talagang evaluation. Bakit merong mga diversion, may mga hindrances minsan sa ating mga ginagawa. Kasi baka hindi yun naayon sa Bible. Hindi ito ayon sa pattern ng Biblia. Sa life ni Paul, ang dami po niyang experiences. Naalala nyo nung nag-preach siya sa Philippi, there was yung fruit na yon, no, may fruit po doon sa ministry niya sa Philippi, si Lydia na mayroong business sa garments. Tapos yung jail guard na born again po sila. Nag-start yung ministry doon. And it's possible na yung ministry started with yung house church. Marahil kay Lydia na house church. Kasi na-meet sila ni Paul, hindi siya nakapunta sa synagogue kasi sila ay pinipersecute, kaya punta sila doon sa beside yung riverbank. Tapos mayroong gathering of women. Nag-share si Apostle Paul doon. Na-lead sila kay Christ. Tapos nagkaroon ng mob, no, kasi may rinibuke na spirit sila Apostle Paul, and dahil nga kumikita yun, parang negosyo ng isang taga Philippi. Tapos dahil doon, no, pinagkaguluhan sila, binugbog sila, tapos na-imprison sila. Pero when at the time that he was imprisoned, may miracle na nangyari. Dineliver sila ng Panginoon doon. Tapos nung nag-open yung prison door sa gitna nung pag-worship nila, in the middle of the night, nagbukas yung mga prison doors. Kala nung jail guard, nawala na yung kanilang mga prisoner. Pero sabi ni Paul, nandito lang kami. Tapos yun naging daan ng kanyang kaligtasan. At ang buong family niya na lead kay Christ. Marahil dinala niya sa kanyang tahanan si Paul, and then the whole family ng jail guard na born again. Pero hindi po natapos doon. Persecution came. And they had to leave that place. Went to, if I'm not mistaken, Berea. Later on, Thessalonica. Tapos, nung time na nasa Thessalonica sila, nagkaroon ng bunga doon. Tapos si Timothy ay iniwan doon sa Thessalonica. Balik siya muli I think sa Corinth. Pagpunta niya sa Corinth, nabalitaan niya, God is doing something in the faith of the believers in Thessalonica that brought joy sa heart po ni Apostle Paul. So minsan may mga hindrances talaga, may mga persecutions, and may mga hindrances sa work ng Panginoon. But as long as you have God's direction and goal, wag po ito maging discouragement sa atin. We set pa rin dun sa goal na yon, no matter what. Kasi if it is from God and it is in accordance to the Bible,
we know God will prosper it. And we just have to wait. Hindi tayo, yung farmer nga, parating yun ang minsan ginagamit na halimbawa. Kasi yung sa farming, hindi ka naman nagtanim, tapos gusto mo nang makita yung bunga. Ang pananampalataya, minsan, tanim ka lang ng tanim. Hayaan mo later on magbunga yun. Hindi ikaw ang bahala sa magiging prutas nun. Ang Diyos na ang bahala sa magiging fruit nun. And even in your own personal life, let this be a testimony. Hindi kinakailangan na madali minsan ang sitwasyon sa buhay po natin. So, meron pong nabanggit din si Dr. John MacArthur. Sabi niya, functional goals and objectives are essential. Napakahalaga daw yung goals at objectives sa iglesia. A church can't be clear or vague or unclear in its direction. The people must know where to go and how to get there. So ito lang yung pwede nating puntahan na mga bagay na malinaw para sa atin. To have a clear, bullet 1, to have a clear understanding of the biblical mandate of discipleship, working within the church or the context of the local church. Magkaroon tayo ng pagkakaunawa, ano ba yung discipleship? Ano ba yung tinuturo ng Bible sa disciple making? Next is to show the priority of commitment to the local church rather than to the para-church ministries. Gusto ko pong explain yan. Meron pong mga tinatawag na para-churches. Yung naumpisahan ko po sa ministry, nung bago po akong mananampalataya, na-involve po ako sa Chi Alpha Christian Fellowship. Hindi po siya church, para-church siya. Parang ministry siya ng tulad ng Navigators, ng ano pa ba yung Campus Crusade for Christ, mga para-churches yun. Youth with a Mission, para-church po yun. Hindi po siya local na church wherein meron pong mga elders, may mga leaders, may mga function yung mga leaders, meron pong nangyayari na direction po ayon sa Bible. Number 3, to establish the fact that even in the beginnings of the early church, discipleship has been the primary ministry of the church. So dapat natin maintindihan na it's not enough for us to be an attendee. Hindi po talaga sapat maging attendee lang tayo. We attend and then we leave. Parishioner mentality po yun. Alam ng mga shepherd ang kanilang sheep. And yung sheep knows the voice of the shepherd. And they follow the shepherd. Ang great shepherd natin si Jesus Christ. And lastly, to define and understand the vital role of the word, worship, fellowship, evangelism in the discipleship of the church. Kaya doon, geared toward po tayo doon. Gusto natin mabigyan ng linaw yon, bakit mahalaga yung salita ng Diyos, bakit tayo nag-worship, bakit importante na umattend tayo ng worship at yung time that we sing songs together. Hindi yon parang dagdag lang yun para sa service and we attend only the preaching of the word. The very vital yung time that we worship together, when we sing songs together, kasi that is the time that we join our hearts together in honoring the Lord. Diba? That is the only way we can express ourselves to God for who He is. And this should bring joy to the believers when they attend, when they come early and they join with those who worship God. Tapos understand natin, ano ba yung fellowship? Ano ba yung pagtitipon natin? Hindi lang ito yung meron tayong mga snacks, hindi lang yung meron tayong yung may chit-chat lang tayo, mga simple things to talk about. Hindi, there's something deeper things to talk about. Yes, mayroong mga times na enjoy natin yung fellowship natin with our fellow brethren, na masaya tayo, nakasama natin sila, na mayroong mga something in common tayo sa mga nagdi-discuss natin. Pero more than that, yung joy natin is to express our faith in God. Kaya nga,
Minsan nagugulat na lang ako sa mga men's. Bigla na lang naiiyak yung mga men's natin, no? Kasi iyakin din iyakin din po yung nagli-lead ng men's group, pero hindi lang dahil sa emosyon yun. It was really the touch of God sa buhay po natin. Kaya yan, dapat clear, functional objectives and goals para sa church. And I pray, yun po yung prayer ko, kaya nagbigay ng bigat yun, lalo na nung nakita ko yung first chapter. Lord, napakabigat ng responsibility ng pastor. Hindi lang ito, basta-basta magsalita siya sa harapan, dapat alam ng mga tao kung ano yung kanilang naririnig. Merong direksyon ang iglesia pagdating sa mga bagay na ito. So we go to the second, an emphasis on witnessing and discipleship. Ano yung biblical basis natin pagdating dito sa mandate na ito? Merong clear biblical mandate ng discipleship. Last Sunday, praise God, nakasama po natin si Pastor Steven Tumbaga. Ang ganda po ng challenge niya po sa atin. Parang, ready na ba tayo sa pagdating ni Jesus? Prepared ba tayo sa pagdating ni Jesus? Merong mga bagay na pinaghahandaan tayo, tapos excited tayo sa ilang mga bagay marahil na pinaghahandaan natin. Lalo na malapit na yung Christmas, no? October pa lang, parang Christmas, gusto mo na Christmas celebration na. Ganun ka, yung mga Pilipino sa mga expectations nila sa mga events na ito. Pero this event will not be compared with the event that took place dito po sa nation natin or other countries sa history ng sanlibutan. One of yung greatest event, yes, it was the first coming of the Lord Jesus Christ. But there will be the second coming of our Lord. And while we are waiting for the second coming of God, ano bang dapat nating gawin? May biblical mandate ang Diyos sa atin. Sabi sa Matthew 28, please turn your Bibles there. Familiar na po kayo dito, pero balikan po natin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Dahil merong mga expectations tayo, pero unless we truly understand yung mandate ng church, hindi po natin mararating yung ibang goals na yun. Matthew 28, verses 18 to 20. Sabi po dito, and Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the earth. Authority ni Christ ang nagpro-proclaim ngayon sa atin, hindi lang during the time ng early church. Ito daw marahil ay naisulat o ito ay prinoclaim ni Jesus during yung 40 days na nagsistay siya dito. Palapit na yung panahon na mag-ascend na siya sa heaven at yun ang iniwan niya sa mga disciples niya. Yung authority has been given to me in heaven and on earth. And yung authority na yun, hindi lang kay Bongbong Marcos. Hindi lang authority galing sa international authority na from sa United Nations. This is the authority of our Lord Jesus Christ. And in our study of yung book of Colossians, He is the head of the church. He is the firstborn of all creation. He is preeminent. He is higher than all. No, sa kanya nagmumula sa lahat. Siya ang may hawak ng lahat. At sabi niya, go therefore and make disciples of all nations. Kaya prepare niya tayo bilang mga mananampalataya. And yung heart of all yung churches throughout history, yung heart ng mission nila is this, make disciples of all nations. When we talk about po yung witness, we cannot help but see yung work ng Lord sa Book of Acts.
minimeditate po ba natin yung Book of Acts, yung working ng Diyos sa iglesia in the early church? When the Holy Spirit came on Pentecost to give birth to yung church in Acts chapter 2, a number of things happened. Isa sa mga nangyari doon was a dynamic proclamation of Christ. Si Peter was so fearful. Alam po natin yon. Nung time na inarrest na si Jesus ng mga religious leaders, ng high priest, ay si Peter was following from a distance. At nung sumusunod siya, may nakakilala sa kanya. Sabi niya, ikaw yung isa sa mga disciples ni Jesus, ano? Ilang beses po niyang dininay yon. 3 beses niya dininay. Why? Because he was afraid. He was afraid to be arrested also. And maybe later will be put to death tulad nung kanyang Savior. Tulad ng Panginoon. Pero ano po yung nagbago po dun sa story ni Peter? From being fearful, he became fearless. Hindi po dahil merong nangyari pong courage na nagmumula sa kanya. But it was the Holy Spirit. It was the work of the Holy Spirit. Kaya minsan sa title po ng inyong yung Book of Acts, nakalagay Acts of the Apostles. Hindi po Acts ng mga apostles yun. Hindi yung mga gawa ng apostles yung naging summary nitong aklat na ito. It was the act of the Holy Spirit. And kung wala po yung Holy Spirit, wala pong ma-accomplish sa iglesia. Wala pong church kung wala yung Holy Spirit. Often, we have neglected yung person ng Holy Spirit sa buhay po natin at sa buhay ng iglesia. Kaya remember, when the Spirit of God came upon them, si Peter was so bold in witnessing for Christ. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus sa kanila, wait in Jerusalem until the Holy Spirit comes upon you, and you shall be endued with power. You shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and into the uttermost parts of the world. Minsan yung power, masyadong na-attract tayo dun sa power kasi mahilig tayo sa mga powers na yan . Pero kung isa-summarize nyo o kung susumahin po natin kung ano yung power na yon na tinutukoy ng Panginoon, hindi lang yung power in displaying signs and wonders, which people would like to see, mga signs and wonders to take place, healing, etc., or answer sa prayers pagdating sa mga needs, emotional, financial needs. Pero yung power doon is directly connected with the context of witnessing. And you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. Kaya at that point, when the Holy Spirit came upon Peter, he was so bold in witnessing for Christ. Yung puno ng takot na person, yung puno ng pagdududa, puno ng mga bagay na kinatatakutan, was fearless at that moment. Why? Because of the power of the Holy Spirit. Alam nyo, marahil meron po tayong mga apprehensions when we're sharing yung faith natin to others. Na-understand ko po yun kasi ganun po ako. Nung bagong-bago pa lang akong mananampalataya, hirap po ako makapag-witness ng personal na witnessing. Kaya ang ginagawa ko nun, kumukuha ko ng tracts dun po sa ina-attendan ko na group, yung Kai Alpha, maraming mga gospel tracts dun. Tapos ang ginagawa ko pagka may klase, at magbe-break, minsan nagiiwan ako ng mga gospel tracts sa mga upuan ng classmates ko, o minsan pag umalis na yung mga estudyante dun sa CR, ilalagay ko dun sa glass, yung dun sa mirror, doon at least may puwang doon sa mirror, lalagay ko yung gospel tract doon. Pagka uuwi ako, dadaan ako sa bahay namin or doon sa subdivision or sa madadaanan ko na mga bahay, ihuhulog ko yung mga gospel tract sa mailbox. Wala akong boldness actually.
at times or many times, grabe po yung fear ko when I start to share yung faith ko. But I knew I cannot do it on my own. May time nga nun, I heard from one person, sabi niya yung shyness natin, pag nahihinder ang kilos ng Diyos sa buhay natin dahil sa shyness natin, dahil mahiyain tayo, hindi na yan galing sa Lord. Kasi ang gusto ng Panginoon, na ma-overcome natin yan para magkaroon tayo ng boldness to share it to others, yung faith natin. And God granted that. I knew it will be God's help and God's power through His Spirit that I am able to share my faith to others. Kaya minsan, hindi na po ako nahiya kahit pagtawanan ako. Ngayon, may nag-under construction po dun sa bahay po namin. Alam niyo po, yung nakiusap ako dun sa mga construction worker, kung pwede mag-share ako, mag-share ako, mag-pray ako sa kanila. Alam niyo, ilang beses pinagtatawanan nila ako. No? Hindi nila mapigilan yung sarili nila ko. Ewan ko, hindi ko na lang tinanong kung ano yung pinagtatawanan nila. Bahala kayo dyan. Basta importante, marinig niyo yung gospel kasi pupunta kayo impyerno pag mamatay kayo at wala si Kristo sa buhay niyo. And ilang beses po yun. Ilang beses. Hindi lang minsan, nangyari po yan recently, but many times over. Ilang beses po naka-experience po ako ng rejection. And hindi ako hindi ako parang nalungkot dahil rineject nila ako. Rineject nila yung message ng salvation. Kagaya nung one member or one of the core leaders po ng Bohol, yung na affiliated po sa atin na church sa Bohol, yung Royal Christian Fellowship. Meron pong core leader doon. Sabi niya sa akin, Brother Jess, pwede niyo bang puntahan yung kapatid ko na mag-undergo ng operation tumor sa brain? Tapos nung nag-share po ako sa kanya, alam niyo, rineject niya po ako. Nag-share ako. Dala ko yung EvangeCube ko para mas malinaw yung explanation ko, may visual aid. Pero sabi niya, sorry brad, pipigilan lang kita, pero rinerespeto ko yung paniniwala mo, parang respetuhin mo rin yung paniniwala ko. Biro mo, mag-undergo na yun ng operation sa tumor. Pero hindi niya pinakinggan. Yung napansin ko yung wife, parang nalungkot yung wife na nakaupo dun sa side niya. At yung initial ko na sharing, she was listening. Alam niyo, hindi po tayo dapat mahiya sa ating pag-witness sa iba. Dahil yun po yung gospel that will bring salvation. Romans chapter 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, first to the Jews and then to the Gentiles. Wala na hong ibang way for people to be saved, but for them to hear the gospel of Christ. Kaya ho dun sa ating discovery group, inaaral natin yung mga elements ng gospel truth. Hindi lamang din para siyempre for our own benefit, how we grow dun sa knowledge natin of the Bible. And I've seen sa group namin how they responded dun sa truth na yun. How things become so clear. They were enlightened dun sa truth ng Bible. Merong group of teachings tungkol sa salvation, tungkol sa message of salvation. Merong set of teachings, mga elements of truth na nakalagay sa salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. And bakit mo kailangan malaman yun? Kasi para sigurado ka, save ka. Alam mo kung anong basis ng pananampalataya mo. Bakit ka ligtas? Ba't mo alam na pupunta ka ng heaven? Anong basihan mo? At kung sasabihin mo pa rin, good works mo, religion mo, or dahil nag-attend ka dito, o dahil mayroon kang discovery group, yun ang basis mo ng faith mo, then hindi mo naiintindihan talaga yung salvation na ito. And when you learn this truth, you're able to share your faith to others. Minsan sa grace ng Diyos, sa pag-steer ng heart mo para i-reach out po yung ibang tao, kahit taxi driver, kahit mga nasa jeep, yung mga nakakasalubong mo na mga tao, share mo ito kasi alam mo very essential, urgent to It is yung salvation is today, it is not tomorrow. Kasi ganun siya ka-urgent. Ang hell was
preached by the Lord Jesus Christ more than He preached dun po sa message of yung heaven. Kaya yun po yung kailangan natin. So yung result ng witness po ni Apostle Paul, 3,000 came to the saving knowledge of God, baptized into the body. At that instant, isang preaching ng message so ng gospel. Pakinggan niyo po yung, or basahin niyo po yung preaching po ni Apostle Peter sa Acts chapter 2. 3,000 kaagad ang dumating sa iglesia. Siguro sa atin, no, isang soul lang nga, sabi ni Jesus, ang heaven nagre-rejoice. Yun, 3,000. Sa atin, when was the last time you share your faith to others? Nahiya ba po tayo na i-share natin yun at sabihin tayo na Bible, born again o burn again? Nahiya po ba tayo na yun ang maririnig po natin from others? Alam nyo, hindi natin dapat ikahiya yun. Kasi yung soul na yun, marahil, ay tinawag ng Diyos sa kaligtasan. So under that, no, under po dito sa emphasis, after yung sa functional goals natin, ay tinutukoy na natin itong emphasis on witnessing and discipleship. So, ano po yung determining the church responsibility? Ano yung napakahalaga to determine yung responsibility ng church? Ito po yung naisulat din ni John MacArthur tungkol doon. A church must make a concerted effort to teach people the Word of God to bring them to maturity. Everyone is to be involved in that process. The teaching pastor is to perfect the saints, and the saints are to do the work of ministry that the body of Christ may be built up. We are all to be involved in the process of discipling people. Siguro for many of us, yun nga ang madalas na thinking natin, responsibilidad yan ng pastor. Bible study, magbahagi ng salita niya sa Sunday, dapat magba-Bible study din siya sa mga tahanan, Bible study din siya sa mga schools, Bible study din siya sa mga opisina or mga businesses, etc. Pero yung role po na yun, hindi naiwan o para lamang sa pastor. Kaya ho merong equipping of the saints dun ho sa Ephesians chapter 4. Bakit meron pong rinaise up ang Lord na mga gifted men na magsisilbing evangelist, pastor, teacher, apostles, prophets? It is to equip the church. Bakit? Bakit i-equip yung church? For the work of service. Ibig sabihin, yung proseso ng discipleship, hindi role lamang ng pastor. Ang role ng disciple making ay role ng bawat isa. Kaya parati ko pong sinasabi sa inyo, sa akin personally, sa pakikinig ko sa inyo, sa mga sharings po natin, nagbibigay po ito ng encouragement sa akin. Pagka minsan nag-aantay tayo para sa prayer meeting natin, nandito tayo, nag-gather lang tayo. Minsan very casual lang yung sharing natin, pero it was about faith, your faith in the Lord, and how you responded to God. In your response to the Lord, ito yung ginawa ng Panginoon. Ito yung naging bunga nung tugon nyo sa Diyos. Ito yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay nyo nung naaral nyo yung salita ng Panginoon. And nagbibigay po ito ng encouragement sa akin. How much more dun sa iba pang makakapakinig sa inyo while you share your testimony. It is a process of discipleship na tayo should take part because you are part of that process. Kasama po kayo, hindi kayo naiiwan dito sa responsibility na ito. Kaya ilan dito sa mga text na ito ay babasahin ko lang sa inyo. You can take note itong mga passages sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, Titus 2, 3-5, and Titus 2, 6-7. Ito yung sabi po sa Titus 2, chapter 2, verse 2. The things which you have heard from me in the presence of many witnesses,
Entrust this to faithful men who are able to teach others also. So, mini-mentor po ni Apostle Paul si Timothy. He knew, even when he wrote this letter, malapit na po siyang kunin ng Panginoon. Mamamatay po, according to tradition, si Apostle Paul died by beheading. No? So namatay po siya, si Peter ay crucify upside down. Siya yung nag-request nun. Hindi niya daw deserve yung same way Christ was crucified. Sabi niya baliktarin daw. Nakabaliktad yung ulo niya, nasa baba yung kanyang ulo dapat kung siya ipapako. Hindi niya daw deserve yung death ng kanyang Savior. Tapos si Apostle Paul was beheaded. No, namatay din siya sa martyrdom. And alam niya, malapit na po siyang kunin ng Panginoon. Yung imprisonment niya nung sinulat niya yung Colossians, Philippians, Philemon, under house arrest siya. And probably nakalaya pa po siya noon after that. Meron second imprisonment. And nung nasa second imprisonment na siya, ito na yung mga sinusulat niya. Iniiwan niya na kay Timothy. Timothy, ito na yung in-entrust sa akin ng Lord, yung gospel, iniiwan ko sa iyo. Humanap ka ng mga faithful men. I-entrust mo din to sa kanila. So ipapasa din ni Timothy to. In fact, the letter that the Apostle Paul wrote to Timothy and Titus were read publicly sa congregation. Hindi to na, kaya yung, di ba may qualification of an elder sa 1 Timothy chapter 3, may qualification, babasa, hindi lang yun para sa kanya, para alam niya kung sinong pipiliin na maging elder niya. Babasahin niya yung publicly para malaman nila, ito ang pamantayan ng Diyos, ito ang panawagan ng Diyos, bawat isa sa atin, magte-take part tayo dito sa buhay na ito na rin-require ng Lord para sa atin. Next, dun ho sa Titus chapter 2, verses 3 to 5. So kanina yung mga men, ito naman, women. Older women, likewise, are to be reverent in their behavior, not malicious gossips, nor enslaved to much wine, teaching what is good, so that they may encourage the young women to love their husbands, to love their children, to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, so that the word of God will not be dishonored. So, older women, no? Older women discipling younger women. Hindi dapat, instead of maka-influence sila sa maling mga pamamaraan, like pagiging marites, no? Huwag maging marites. To the younger women, magiging example sila sa pamumuhay nila, sa mga tinuturo nila, na mamahalin nila yung kanilang husband, halimbawa sila sa pagmamahal sa kanilang mga anak, tinuturo nila ito sa younger women, at yung mga younger women in turn will follow and apply this in their own lives. And maybe share it to their fellow younger women. Titus chapter 2, verses 6 to 7. Young men naman. No? So hindi lang kino-cover nito ng older men, older women, pero ito young men. Sabi dito, likewise, urge the young men to be sensible. In all things, show yourself to be an example of good deeds with purity in doctrine, dignified, sound in speech, which is beyond reproach, so that the opponent will be put to shame, having nothing bad to say about us. So ang ganda po nung halimbawa, Timothy, even as you share this to younger women or younger men, pakita mo sa kanila yung halimbawa sa pamumuhay mo at saka purity ng doctrine na tinuturo mo. Tama yung doctrine mo, merong dignity, sound in speech, and then beyond reproach ang iyong buhay. Pag nakita nila yon at nakita nila yung integrity mo, yung mga mensahe mo, then they will in turn
follow that example to others. Kaya, we are part of yung disciple making. Kaya tama po yung sinulat ng author, a Christian who isn't discipling someone is a contradiction. He ought to be reproducing his life in the lives of others. Tama po yun. Contradiction if we're not discipling. If we're contented where we are right now, just being fed with the Word of God, and then it's enough for us to know the Bible. Kaya, di ba na-share po yun ni Pastor Mel sa atin, yung Dead Sea ay dead kasi walang channel. Na lahat ng mga body of water galing from Jordan River at sa iba pang lugar, napupuno, naiipon doon sa Dead Sea dahil walang labasan ito, naging too salty na siya at walang nabubuhay na living organism po doon sa Dead Sea. Kasi patay siya, wala siyang outlet. Hindi niya na-share yung water niya sa iba. And ganun po pwede mangyari sa isang Kristiyano. Kung genuine ka na believer, kung totoo ka naman na napalataya, contradiction na hindi ka nag-share ng faith mo sa iba. Contradiction na wala kang joy na i-share mo yon sa iba. Kasi kung, di ba tayo, pag may magandang balita nga tayo sa mga, natin, yung mga kaibigan natin na ito, nakapasa ako sa kurso ko, tapos napasa ko yung board ko. Di ba excited ka na i-share? Pasado ko, pumasa ko, dong, naunsa man ka diha, dong, nakapasa ko, Di ba grabe yung joy natin pagka nangyari po yun. Tapos yung Savior natin, na-save tayo, kamusta ka? Born again ka daw? Siguro. No, hindi na natin ma-share yung faith natin sa iba, pero pag ibang bagay, excited tayo. Pag ibang mga bagay, gusto nating maibahagi. Kaya yun, very important. We teach it to others. We desire the Word of God. We teach the biblical truth. Yung next pala po doon is delineating, or another term is describe or present the discipling process. So number 1, teach biblical truth. So teach biblical truth. So the Greek word translated for yung disciple is mathetes, which means learner. So yun po yung basic na meaning ng disciple. Natututo ka. If someone is a learner, that assumes someone else will teach him. So discipling Christian means teaching them biblical truth. So teaching them. So disciple making. So merong call for discipleship, pero we cannot disciple if we ourselves are not full of God's Word. Minsan, very recently, ang tagal ko na rin po itong book, yung Teaching That Changed Lives. Hindi ko na po malaman yung whole title. No, pero sulat po ito ni Howard Hendricks, isang Bible scholar from graduate of Dallas Theological Seminary. Meron pong grabe yung impact ng professor niya while he was still a student. Naging professor din siya later. No. Tuwing dumadaan siya doon po sa campus, nandun po yung mga faculties, meron po mga sarili silang mga, ano ba yung tawag doon? Meron silang sarili nilang tahanan na pinoprovide ng Bible School. So each time nagpapass by po siya, nakikita niya yung professor niya, bukas pa yung ilaw, nag-aaral. Tapos minsan, early morning, passes by, or parati niya nakikita yung professor niya nag-aaral. And one time, grabe siya na namanghalang siya dun sa professor. Kinausap niya ng personal. Sabi niya, "Sir, I've seen you late at night, still studying." Sabi niya, "How are you able to cope yung ganon na routine?" Tapos sabi nung professor sa kanya,
ano yung i-feed ko sa mga estudyante kung wala akong na-feed sa sarili ko? Ano parang 'di ba na we often hear that, 'di ba? We cannot give something that we do not have. Wala tayong ma-offer kung wala tayo. Kung hindi tayo puno ng salita ng Diyos, hindi tayo puno ng galak sa Panginoon, hindi tayo puno ng pagsamba sa Panginoon, wala tayong maipapasa sa iba. Kasi wala empty yung buhay natin. Pero kung puno tayo ng salita niya, puno tayo ng galak sa Panginoon, magre-reflect to Hindi mo mapipigilan yan. Hindi ito parang inano mo lang to, parang prinogram mo yung sarili mo para maging masaya ka at sabihin mo ganito, ganyan. Hindi. Nag-overflow lang siya, outflow lang siya ng personal experience mo sa Lord. Kaya tama si Tony Evans about yung desiring the word. Sabi niya, this is what we might call the education of the disciple. It is a process by which the Word of God gets off the page and into our hearts and lives. For a disciple of Jesus Christ, the Word of God is as necessary and desirable for the spirit as food is for the body. Siguro ang ganda po yung isipin din yun kasi 'di ba we have been reading our Bible. And some of you, na-experience nyo yun, parang meron nagpa-pop out doon from your reading. Hindi ito yung parang mong ina-anticipate lang. Pero yun yung na-share po sa atin a while ago ni Pastor John sa devotional. Na you just don't go through the Bible na just for the sake of reading the Bible. It has to go deeper doon sa Bible reading. And sabi ng someone, he meditates the Word of God day and night. Meditating is not just reading. It is chewing. It is masticating. Yun po yung meaning ng meditation sa literal na word niya. Nginunguya mo. Yung salita ng Diyos, nginunguya mo. Hindi mo lang binasa tapos wala na, nakalimutan mo na. Yung sabi ni James na binasa mo, narinig mo, tapos tumingin ka sa mirror, nakalimutan mo na yung itsura mo. Yung nung tinignan mo yung salita ng Diyos, inaral mo, nakita mo yung sarili mo, tapos sabi mo, ay may muta pala ako. No? Ay, meron na pala akong spot sa mukha ko. And inaalaw mo yon na mag-speak sa'yo para i-deal ng Lord yung heart mo. And it becomes real. The Word of God, sabi ni Tony Evans, is designed to nourish the believer. It is the scripture that equips us to live the Christian life. Your mind is key to becoming a disciple because you are what you think. No? Sabi sa Proverbs 23 verse 7, you are what you think. Kung ano yung puno ng isipan mo, kung ano yung laman ng isipan mo, yun ka. Kasi yun din ang lalabas sa bibig mo Kung anong nagpupuno sa isipan mo, naririnig mo, at nasa puso mo, lalabas sa bibig mo yan. You are what you think. And when you begin to meditate on the Word, you allow the Word to sink in your heart, then it will help you in every aspect of yung life mo dito sa lupa. Doon ka lang magkakaroon ng courage to face all of yung trials that come your way. Doon lang pagka may dumating na masamang balita sa buhay mo, may mga sitwasyon sa iyo, yes, may period of time masishaken ka dun sa mga balita na yun. Pero alam mo may perspective ka na may biblical perspective ka. Alam mo na it will not end here. Yung life dito, temporal. Alam mo, you will die one day. Alam mo, God will take you home one day. But where do you live? Where do you invest your life? Saan mo iniiwan yon? Kasi lahat ng ini-invest natin dito sa mundo na ito, mawawala po ito. Lahat ng yung hinahawakan natin, lahat mawawala. Hindi mo madadala yan sa susunod na buhay. And kung meron ka ng Kristo, alam mo kung bakit ka nandito sa mundo na ito. Yung dating tinatanong mo, Lord, ano ba yung purpose ko? Bakit ako nandito sa mundo na ito?
Ano ka bang kailangan kong gawin? Pagka meron ka ng Kristo Jesus, alam mo kung bakit. Alam mo kung bakit ginawa ka niyang architect. Alam niya kung bakit ka ginawang doktor. Alam mo kung bakit ka niya ginawang ininyero. Alam mo yung purpose mo kasi tinawag ka niya. Dinala ka niya sa salvation kasi gagamitin ka niya doon. Doon ka niya lalagay para gamitin ka niya doon. Hindi lahat magiging pastor. Hindi lahat magiging elder, tulad ni Brother Robert Chan, and he lived his life well as a faithful servant of the Lord. I've seen his life. Nakita ko yun, personal po na experience ko, nakita ko si Brother Robert Chan sa ministry. Napakatahimik na person, napaka-humble na person, pero yung deeds niya, makikita mo kung paano niya pinapahalagan ng kaharian ng Diyos. Kung tutusin, he could keep it to himself. Yung mga investment niya doon sa catering niya, biro mo lahat, pati kapital, papagamit niya sa Panginoon. Kasi alam niya na yung purpose, kung bakit siya bless ng Lord, i-bless niya din ang ministry ng Panginoon. I-bless niya yung mga workers na nangangailangan ng provision. I-bless niya yung ministry na kailangan ng center para makapag-fellowship sila. Doon niya na dinedicate yung buhay niya. Saan natin dinededicate yung buhay natin? Kasi if we just invest it for ourselves, mawawala yan, kapatid. Lahat ng bagay na ina-invest natin po dito sa mundo na ito, mawawala yan. Pero yung mga bagay na invest natin for our spiritual benefit, tulad ng Romans chapter 12 verse 2, di ba? Marahil nyo na rin yan, memorize nyo na rin yan. Ito yung isa sa mga na-memorize ko na Bible. Sa Bible, Romans 12:1, therefore, yung Old English pa yung na-memorize ko, I beseech you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifices, holy, acceptable, which is your spiritual act of worship. Your life is now a living sacrifice. Dati sa Old Testament, mga dead animals sinasacrifice. Pero kayo, mga mananampalataya, dahil sa salvation ni Kristo, kayo ngayon ang buhay na sakripisyo para mapatutuo sa mundo kung sino si Kristo sa buhay nyo at anong ginawa ni Kristo. Pero hindi nag-end sa verse 1 yun. Verse 2 says, but be transformed by the renewing of your mind. No? Para malaman mo kung ano yung will ng Diyos, what is acceptable before God and what His will is. And when you renew your mind with the Word of God, alam mo na yung direction mo, alam mo na yung tatahakin mo, alam mo kung bakit ka bless ni Lord, kung bakit ka linagay ng Lord dyan, alam mo kung anong tatahakin mo na buhay. Kaya, di ba nung nagte-testimony po sila Pastor Jom at saka si Brother Ismael, yung mga kapatiran natin sa UK, mga leaders po natin, nagulat din talaga ako kasi alam ko yung pwedeng i-offer ng UK sa kanila. Ang yaman-yaman ng United Kingdom. And totoo na pwede silang mag-work kasi ang mga nurses doon 4 times lang a week sila pwede magtrabaho. 12 hours yun straight. 12 hours straight. Pwede na silang libre yung 3 days nila. Kung mag-work sila Monday hanggang Thursday, na-complete na nila 12 hours. From Monday to Thursday, the rest of the week, kanila na po yun. At marami ang tempted to work uli sa sideline para additional pera. Pero saan pupunta uli yun? Punta na naman sa pamimili, punta na naman sa relatives, etc. Lahat, sabi nga nung, di ba may kasabihan na yung mga perang nakukuha natin, parang may pakpak biglang, lumipad na, wala na. Kakadapo pa lang, lumipad na ka. Bye-bye. Parang gano'n. Kasi totoo di ba? Bye-bye na kaagad. Punta sa renta, pumunta sa babayarin, sa school, education. Wala talaga. Walang maiiwan po sa atin. Pero yung what you invest para sa spiritual life nyo, nag-gain. Kaya the renewing of the mind helps you sa iyong spiritual life. Hindi lang dahil positive thinker ka, pero alam mo talaga you know where God is leading you. You know the perfect will of God and it is pleasing before His sight. And when He is pleased, God will bless us. No, hindi natin maitatanggi that God is a rewarder of those who diligently seek Him.
And more than pa ito sa material blessing, yung joy na meron tayo, yung peace na meron tayo. Sino yung mga taong, yung mga mayayaman ngayon, yung nangurakot na billion-billion na pera, may peace of mind ba sila ngayon? No? Wala sila, lahat na lang na nadamay na, lahat na mga senador, pero wala, alam natin, wala tayong maitatago. Kahit sa barangay level, alam natin yung mga corruption na nangyayari kahit sa barangay level. Pero kung meron kang Panginoon at lumalakad ka sa katwiran at nalulugod ang Diyos sa buhay mo, pagpapalain ka niya more than you in-expect natin. Sabi ni John MacArthur, when I disciple people, I give them books to read and tapes to listen to that deal with biblical topics I want them to understand. Besides teaching from the pulpit, I teach them biblical truths on a personal level from the Word of God. Ang ganda po nun, ano? Pwede niyang i-share with others, pwede niyang ma-impart yun. And you, brethren, minsan nag-share kayo ng mga materials para sa iba, God will bless that, yung effort na yun. Kasi this is disciple making. Second, apply Scripture to life. You need to make the Bible come alive to the person you're discipling by making it practical. So dapat may practical na application ang mga katotohanan mula sa Bible. You'd be amazed how many people learn principles that they never put into action. Marami daw ang natututunan ang prinsipyo ng Biblia pero hindi naman na-apply. Kaya ang question natin sa disciple at mga dinidisciple natin at tayo bilang mga disciple din, ano yung tamang perspective, sabi ni John MacArthur, to think through his own set of circumstances from God's perspective. I want him to interpret life spiritually. Kasi lahat tayo, basically, interpreters tayo eh. Meron tayong pag-i-interpret sa mga bagay na nangyayari po sa atin. Pero paano mo ngayon i-appropriate yun? Paano mo gagamitin yun? Paano mo i-apply yun? Yung attitude na yun at mga actions na in-expect ng Lord sa atin. Sabi ni Tony Evans regarding obeying God or Christ, Paul says the goal of taking our thoughts captive is that we might be obedient to Christ. Period. That we might become obedient to Christ. Yun yung sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 2 to 5. No, yung weapons of our warfare is not carnal. Yung material o mga panlaban natin hindi carnal na mga weapons. Pero yung weapons daw natin are spiritual. Kaya sabi niya doon, we demolish every argument, every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Lahat ng mga hindi katotohanan, lahat ng kasinungalingan, lahat ng mga mali, we demolish. Sinisira natin ito. Hindi natin hayaan na maging stronghold ito sa buhay natin na itatayo para sirain tayo at ilagay tayo uli in bondage. But we demolish it. We destroy it. We allow it to crumble when we take hold. Sabi doon, and we take every thought captive to make it obedient to Christ. We take every thought captive to make it obedient to Christ. So meaning, when I allow our mind and hearts to be captivated with the Word of God, it leads to obedience. It doesn't stop with just learning the Bible and knowing Bible verses or even memorizing it, no, na pwede mo pang lahat ng pwede mong i-recite tungkol sa Bible, kaya mong i-recite. Pero na-apply po ba yun? Nagiging power ba yun na nag-work sa buhay natin? Sa ating personal na buhay. Meron pong naisulat din yung isang author, sabi niya, therefore, every time you and I open the book or the Bible, our prayer should be, Lord, show me what you want me to do. Not just show me what you want me to know. Every Sunday, you come to church, you pray. Your prayer should be, Lord, open your word and speak to me
so that I might follow your ways. Lastly, the third, solve problems biblically. Biblical problem solving is a key to effective discipling. People learn best when they have a need to know. So nakita ho natin how important it is for us to teach others, but how can we teach if we are not filled also with the Word? And we are to apply it in our own personal life so that we might see also our brethren applying this in their own personal life. Pero thirdly din, importante ito, solve problems biblically. So meron nang nasiset sa atin na sa tamang pananaw, tamang perspective, and then nasusolve natin ito ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Meron pong naisulat din po si Tony Evans tungkol dito, developing the desire. Even the discouraged disciples were on their way home to Emmaus Road. And that first Easter, the resurrection or the resurrected Jesus Christ joined them on the road and taught them about Himself from the Word. Kung naalala ninyo, after the resurrection of Jesus, nag-appear na siya sa mga disciples. Merong hindi po na-mention na 2 disciples na walking dun po sa Emmaus Road. And then nag-appear siya sa kanila. Hindi siya nakilala nung 2 disciples na yon, pero discouraged sila kasi alam nila, patay na yung Lord nila. No, nalibing, namatay sa cross, na linibing. Hindi nila alam na nag-resurrect na siya. So habang naglalakad sila, si Jesus was sharing to them mga wonderful truths about His Word. And maybe siyempre, in-expect na rin natin, He was talking about yung resurrection and for them to hold on to yung truth na tulad nung sinabi ni Jesus kay Martha, Martha, do you believe? I am the resurrection. I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, shall live. So marahil yun ang binabanggit niya dito sa 2 disciples na yun. And later on, nawala si Jesus. No, I think they were eating na yata. Tapos biglang nag-disappear si Jesus sa kanila. At sabi nila, verse 32, were not our hearts burning within us while He was speaking to us on the road? Kaya pala nagbe-burn something within us while we were listening to Him. It was the Lord. It was the hope of yung resurrection. Yun yung hope natin eh. Kasi if there's no resurrection, itong lahat ng ginagawa natin pointless. Lahat ng binubuhos natin dito, yung effort natin dito, yung grace giving po natin dito, walang kabuluhan ito. Pero makabuluhan lahat ng ginagawa natin kasi nabuhay, buhay ang ating Panginoon. At victorious ang ating Panginoon, ang mga mananampalataya, hindi talunan. Victorious din ang mga mananampalataya. Hindi talunan. Sorry ka, munti ko na masabi talunan. Talunan kayo. Hindi kayo talunan. No, matagumpay kayo dahil si Jesus nagtagumpay para sa inyo. Alam niyo naging response nila? Then they got up and ran back to Jerusalem to tell everyone that they now believe in the resurrection. Jesus had changed the way they thought by teaching them the Scripture. Yun na yung problem solved. You learn, this is taught to you, then you start to meditate on yung truth na yon ng salita ng Diyos, and you begin to apply this in your own life. Pero not only does it apply dun sa life mo, pero ngayon merong mga dumadating na sitwasyon sa iyo, alam mo kung paano isosolve yung problem na yon kasi meron kang baon sa kanyang salita. Allow me to end with this. Sabi ng isang author, if you want to follow Christ, if you want the necessities of discipleship to become real in your life, you need to develop
an insatiable hunger for God's Word. Insatiable meaning talagang hindi nakokontento na gutom sa salita ng Diyos. You must cultivate a love for the Word. Go to the Lord and pray sincerely. Lord, give me tastes for your Word. Make it more precious and valuable to me than the food I eat to keep my body, or more than the food I eat to keep my body healthy. I want my spiritual life to grow and be healthy. And si John MacArthur, sinulat niya din ito, you always learn best when you have to know the answers. Effective discipleship involves giving someone biblical answers to problems he has and teaching him how to apply them. You can't just lecture. You've got to know enough scripture to give your disciple answers when he needs them. You may think you don't know much, yet there are bound to be people who don't know as much as you. Find one of them and begin to disciple them or him. It is an unparalleled joy to see your disciples grow, mature. A Christian ought to be sharing the life he has received from God with others. Marahil sa pagtatapos po natin, in application dito sa lahat ng ito, after knowing yung goals, yung biblical goals, alam natin, malinaw, sabi ng Bible, yung mandate, go in all the world, preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Yun po yung mandate ng Lord. Witness and make disciples of all nations. Yun ang part po natin bilang isang church. Kaya na meron tayong ginagawa dito sa church na in direction or in line with the direction of the Scriptures. But first, let it be real po sa inyong buhay. Maging totoo po ito. Kasi hindi ito magiging totoo para sa iba kung hindi ito totoo sa atin. And I just pray na na-challenge po tayo sa message po natin ngayong umaga patungkol sa discipleship. Let us end. Lord, maraming bagay na dapat pag-usapan, Panginoon. Ngunit hayaan niyo tumatak lang po sa mga puso namin ang salita ng Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa pagpapadala mo ng iyong anak. At sa iyong anak na si Jesus na inialay ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng aming kasalanan at gawing kaming matuwid sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang ginawa para sa amin. Salamat, Banal na Espiritu, na ikaw ay dumating upang manahan sa mga mananampalataya, upang luwalatiin ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Salamat sa kapanganakan ng Iglesia in the book of Acts sa pamagitan ng Banal na Espiritu, na ang pangakong Banal na Espiritu ay tunay na natanggap nila at sa buong kasaysayan ng Iglesia, ang Banal na Espiritu ang naging daan para maging isa na kami kay Kristo. Kaya kami kabahagi ng katawan ni Kristo ay dahil sa Espiritu Santo na binautismuhan kami sa katawan ni Jesus. And ngayon, Panginoon,
sa buong history ng iglesia hanggang sa susunod pa na mga taon ay ang iglesia mo ay may panawagan. At yun ay para ipatutuo si Jesus. Luwalhatiin siya at proklama ang kaligtasan. Tulad ni Pablo, hindi namin ikahihiya ang ebanghelyo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Salamat din, Panginoon, sa layunin mo sa iglesia na ito, ang design mo, ang plano mo, Panginoon, ay maisakatuparan ayon sa tinuturo ng iyong salita. Huwag po kami lilihis, Lord, habang ang temptasyon ay ilayo kami sa salita mo at sundin namin ang pamamaraan ng mundo. Lord, ang prayer namin ay manatili kaming tapat dahil ikaw lamang ang dapat naming maitaas at maluwalhati. At ang lahat ng kapamaraanan ay naayon lang mula sa iyong salita. Lord, protect niyo po ang church na ito na manatiling tapat sa iyong panawagan. At ang prayer namin, ang discipleship process na ongoing ngayon ay magbubunga po, O Diyos. Ang discipleship ay hindi lamang role ng isang pastor, kundi ang bawat isa sa amin ay meron pong role na gagampanan sa disciple making. And salamat sa pribileyo na ito na may papatutuo namin sa ibang kapatiran ang katapatan at katotohanan mo at kung paano din nila ipapatutuo ito sa amin na magdadala pa ng katatagan sa aming pananampalataya. Napakaganda mo, O Diyos. Wala pong maikukumpara sa iyo. Walang bagay dito sa mundo na pwede naming makamtan. Kaya hindi namin hahayaan na ang sinisigaw ng sanlibutan ang mamumutawi, ang iiral sa mga pandinig namin at kaisipan namin. Nais namin ang salita mo ang tutuong manahan sa mga puso namin, O Diyos. Kung wala ang salita mo, paano kami magkakaroon ng totoong pananampalataya? Paano kami tatatag? Paano namin ito maituturo din sa iba? Mababahagi sa mga mahal namin sa buhay ang mga nakakasalamuhan namin. At napakahalaga din, Lord, na hindi lamang mapuno ng salita mo, kundi maisunod namin, ma-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay at lakad sa iyo. At dahil sa salita mo na ina-apply namin, alam namin kung paano sa pamamaraan ng Bible masusolusyonan ang mga hinaharap namin sa buhay. Salamat, Lord. Let yung Word of God burn in our hearts. Tulad ng mga disciples while walking sa Emmaus Road when Jesus appeared to them and they could not contain themselves. When Jesus disappeared, they tell themselves, that is why there was such burning in our hearts while we were listening to Jesus. And they went back to Jerusalem, started to proclaim the message. We want also, Lord, to be the part of the solution because you gave us the solution sa lahat ng mga hinaharap namin. And we will also proclaim it to others. And people will also learn how to solve it biblically. Lord, help us to be mga help us to have a biblical mindset. People may laugh at us, may mock us, Lord,
and accuse us of many things, but it is not, Lord, important. What is important is, Lord, we will continue to follow your word, love your word, that your word might burn in our hearts. Give us passion for your word more and more, because this is about you, Lord. Your word proclaims you and your will. As we end this service, we commit to you each one, every member of yung family represented here, every individual represented here, every business, every school represented here. Lord, minister to them. You know their needs. Alam niyo po yung mga pangangailangan nila. Ipakita niyo po ang kasagutan sa kanila, Panginoon. Salamat din sa opportunity to bless your work. Tulad ni Brother Robert Chan, ma-understand namin, Lord, to be a generous people blessing your work because you have been so generous to us. This is an act of worship before you. Help us to see and understand that giving is worship. Lord, as we end this service, may your love flow in the hearts of your people. Continue to work in their hearts in a mighty way, in a powerful way. And that as they live, they will be a testimony to the world, the dark world around them. Lord, bless your people. All this we pray in Jesus' precious name.